pag-uusapan natin ang isang karaniwang kondisyon na kadalasang nararanasan ng marami sa atin na Rod. At ito yung urinary tract infection o yung UTI. Ang UTI ay isang infection na tumatama sa urinary system at maaari po itong magdulot ng matinding sakit at abala sa araw-araw na buhay ng isang tao. Kung kaya't kaugnay niyan ay makakasama po natin ang urologist na si Dr. Joseph Lee upang bigyang linaw tungkol sa sanhi, sintomas at tamang paggamot para sa UTI. Good morning po, Doc, at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome back, Doc. Good morning. Good morning, Rod and Audrey. At salamat sa pag-anyaya ulit sa Rise and Shine at sa ating mga viewers. Well, itong UTI, hindi na bago to sa mga Pinoy. Even ako, nakakaranas ako nito. Pag nahilig ako doon sa fish cracker, Naku, mga dati dito sa PTV4, may kasamahan tayo nagtitinda, inaaraw-araw kami, nagka-UTI ako eh. Pero ito, Doc, para sa malalim na kaalaman ng ating viewers, maaari niyo po bang pakipaliwanag kung ano itong UTI at paano po ito nagsisimula? Okay, urinary tract infections happens on both genders, okay? There is no preference, okay? But of course, lagi natin sinasabi minsan, the incidents happen to be higher in the female because of the urethral tract, di ba? That's number one. Second, how does urinary tract infection happens, okay? You have to remember, you have to have at least more than 10,000 colonies of minsan yung sarili nating bacteria, E. coli. There could be other bacteria that will be coming in on reference of other contamination or urinary tract infection. Then, third, ang classification kasi, Audrey, ng urinary tract infection varies. You can have acute, 1 week, chronic, more than 1 week, pwedeng recurrent, paulit-ulit na infection sa isang organism, pwede ring relapsing, a repeated urinary tract infection of another organism. Ibig sabihin, pag meron ng existing, nagtawag ng panibagong resback. Meron rin yung sinasabi nila na hospital-acquired urinary tract infection. Oo, so ibig sabihin, because of instrumentation, surgical intervention, pwede rin yun. Then of course, meron tayong sinasabi na infection due to complications. So, yun ang natin. So, we have to see that urinary tract infection, kahit na sinasabi ng ating mga sometimes individual o pinawawalang bahala, varies from different classification, from a simple to a more complicated. So, ngayon, dapat natin tutukan yan because lagi sinasabi ng ating mga kababayan, oy, nahirapan akong umihi, mahapdi akong umihi, okay lang ako hindi uminom ng tubig. You were saying a while ago, di ba, they were discussing, pwede ako magpigil ng pag-ihi. Those are the things and those are some of the consequences that may lead to urinary tract infection in the long run. Doc, nung sabi ni Audrey, nagkaroon na siya ng UTI at pangkaraniwan to sa mga tao na nagkakaroon ng UTI. Paano ba malalaman natin na, ay, meron na akong UTI? Oo, kasi tama ka yan, Rod, no? Minsan, once in our lifetime, di ba, you might have experienced UTI. But that's depending on the acuteness of the UTI. Now, paano malalaman? Of course, very basic, urinalysis, urine culture, no? May iba kasi nagpabase tayo sa urinalysis. When you say urinalysis, you get the peak of the pus cells. Ibig sabihin, ano ba infection count? Di ba? Lagi sinasabi. Mataas ba ang pus cell, ang WBC? But lagi nating dapat tandaan, Rod, Audrey, is we have to know the organism. Kasi pag alam mo yung organism, you know the sensitivity of the antimicrobials na bibigay mo. Kasi may iba tayo, minsan sinasabi natin, di ba? Humingi tayo ng gamot. Di ba? Rod, pupunta kami, mga kaibigan ka, may UTI ako, sama pakiramdam ko. Dok, bigyan mo ako ng gamot. Pag rinisetahan ka ng gamot, minsan babalik ka after 10 days, hindi gumagaling. Because Parang hindi targeted? Exactly. Hindi targeted yung organism. So, ang proper diagnostic na pwede natin gawin ay para makombine is do a urinalysis and do a urine culture para malaman natin ang microbial. So may specific pala na isa halimbawa lang yun antibiotic Yes. na para dun sa bacteria na yon. Okay, Doc, ano po yung mga sanhi o yung risk factors na nagdudulot ng UTI? Sino-sino po yung may mataas na posibilidad na magkaroon nito? Yung mga buntis, halimbawa, at saka mga kabataan? Actually, there's no preference, even age, okay. no? Now, ang lang natin kasi, how do you treat pediatric UTI, female UTI,
geriatric UTI. Anong ibig sabihin geriatric? Nagkaka-UTI ang mga nagkakaedad. Nagkaka-UTI ang mga bata. Nagkakaedad ang mga, sabi nga ni Audrey, mga pregnant women. So iba-ibang ano na to, no? The only thing that we need to know is kailangan mabilis, maayos at yung panggagamot mo ay appropriate, yung sinasabi natin. Kasi UTI naman, when you see it at first glance and you treat it at the initial phase, madali namang gamutin. Ang nagkakaproblema kasi, Audrey, is when we treat it on a parang shotgun basis na parang, sige, bigyan ko lang ng gamot, ganun, para mawala, tapos bumalik. Then you have yung sinabi ko na banggit ko, Rod, yung relapsing. Babalik siya, iba na. Kasi ang nangyari, ang bacteria, ginawang bitamina yung antibiotics. Nagpalakas pa siya. Nagpalakas. Pag nagpalakas yan, you have to remember, it can call other bacteria that are very adaptable to them. Yung ibig sabihin, barkada niya. Okay. Lika dito, sama tayo, bilis. Nag-a-adjust pala mga bakterya. Nag-a-adjust rin yun. Ang galing. Pero ito kasi kinalakihan ko, no, kapag yung mga sabi-sabi ng mga nakatatanda nung araw, uminom lamang daw ng kalumbahin na uri ng coconut. Ito yung medyo malapot-lapot, Buko. tapos kulay pula. Pag kinapyas mo yung buko, no, kulay pula ito. O kaya magbuko lang na magbuko, mawawala na daw yung UTI. Actually, very simple lang naman eh. You just hydrate with simple water, plain water. You know, it doesn't have to be really branded or whatever. The buko is also water, but it doesn't have any effect. Sabi siguro pwede yan in cranberry. Cranberry is very good sometimes that when you do, but research shows that may inflammatory. Once something has inflammatory or yung mataas ang antioxidant, it can pacify and reduce the number of infection count. Yun ang no? But yung buko kasi is may konting lasa lang na tubig na But it's maganda rin naman siya. Anything that has fluid can wash off the number of bacteria. Bakit tatandaan natin kasi pag umiinom tayo, nalilinis natin yung pantog natin eh. So you have to remember that you prevent the number of colonization count. Ibig sabihin, dumami yung bacteria. The lesser the bacteria, the lesser the virulence. Ibig sabihin, hindi sila magiging mabaksik. Diba? Okay. Kasi pag marami sila, then they become May isang komunidad pa rin natin, isang community. Oo. Doc, dagdag na lang, no? Sabi nyo, kailangan targeted yung gamot para sa UTI. Kapag nakainom na ako ng tamang antibiotic para sa akin, gaano katagal po? At maiiwasan ba yung pag-relapse? Yes, this is the thing. Pag umokay ka na, no, pati yung paggamot sa'yo ay maganda naman siguro na sa tamang bacteria ang targeted natin. You have to have a follow-up. Have a clear urinalysis and urine culture. Ako, mga pasyente ko, after a month, pinipari-urine culture ko. Parang klarong-klaro, wala na. Because pag meron pa mga residual, alam mo, Audrey, pwede silang Ayun na nga, yung nagtatawag ng rest back. mag-rest back, Oo, you call that. Pag nagtatawag ng nag-rest rest back. back, mahirap mag-rest back ang bacteria. And they come in mas virulent, mas matapang. Alright. Diba? Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon, Doc, para makaiwas tayo sa UTI. Sundin po natin yung mga ibinahaging tips ni Dr. Joseph Lee. Again, maraming salamat po, Doc. Thank you. Thank you, sir.